pasensya na po kayo kung paminsan ay hindi nyo nagugustuhan yung title, or may mga tao kasi na feeling nila pangit na pangit ako sa Pilipinas. May mga tao naman na feeling nila pangit na pangit ako sa Canada. Pag may pinost akong hindi maganda sa Pilipinas, or may pinost akong hindi maganda sa Canada, sabi ng iba, huwag ka nang uuwi ng Pinas. Sabi naman ng iba, umuwi ka na ng Pinas kasi may sinabi akong hindi maganda sa Canada. Parang ganon. Akin lang naman po ay kung ano yung na-experience namin, sinishare ko. At lagi ko naman pong sinasabi na ang experience ay personal. Nasa iyo kung paano mo tatanggapin ang naging experience mo. Is it, iti-take mo ba siya in a good way? Iti-take mo siya ba in a negative way? At the end of the day, nasa sa'yo yung magiging pakiramdam mo sa experience mo. Wala pa tayong 3 months, tayo ay monetize na. So maraming salamat po sa inyong pagsuporta, sa panonood, sa pagko-comment, sa pagla-like, sa pag-share. Maraming salamat. Na tayong mamili guys, at hindi na nga tayo magko-Costco kasi wala lang, nakatamaran na. Bibili pa sana tayo ng mga paper towels, pero okay na yun. Tapos sobrang dami nating pinamili, so hindi rin tayo nakabili ng mga sinabi kong gusto nating bilhin, yung mga electric fan at kung ano-ano pa, hindi na natin nabili kasi ang bigat na. Yun lang talaga ang ano guys, pag may baby, kasi syempre yung milk mabigat yun. Mabigat, like mabigat talaga siya, as in mabigat na heavy at mabigat sa bulsa. Okay, tingnan natin yung mga presyohan. Wala naman talaga mga tax daw yung mga food dito, diba? So wala lang, share lang natin sa inyo kung yung mga nabili natin. May banana ketchup UFC $1.79. So magkano yun? Sabi mo ng $2, 80 pesos. Yun, malaki na yun, malaking bottle na siya ng UFC banana sauce, banana ketchup. Tapos wala kasi dito yung mga sa atin, di ba, yung mga gata na freshly squeezed. May tinatawag na yung mga kakang gata, di ba, yung mga ganon. So dito kasi nakakan siya. So ang tatak nung nabili namin is Aroy. So may coconut milk, may coconut cream. Pa-comment naman guys kung anong pagkakaiba ng coconut milk at coconut cream, kasi hindi ko alam. Bumili ako ng tigisa. Yung milk mas mura, 158. Yung coconut cream 298. Yung cream 120 pesos. Ganito yung regular size na ano lang yun na cream. Tapos yung coconut milk 158. So sabihin natin 150, so 60 pesos. Tapos Kiko bumili ng super daming sparkling water na no sugar, no calories. Tapos meron siyang lasa, may ano siya, flavor. So $1 each, 40 pesos each. Mahal. So imbes na mag soft drinks, yun kasi yung ano niya, go to drink. And then Mamacita, ano to? Ito yung mix. Oh, ayun. Mamacita na sinigang mix. So ang sinigang mix ay $2.98, dalawa na yon. So $3, 120, 60 pesos isang sachet ng sinigang mix. Tapos bumili kami ng Shin na ramen kasi nagki-crave ng ramen si Kiko. Gusto rin niya fried chicken, at saka gusto din daw niya ng pininyahan, tsaka ng adobong atay ng manok kasi naka-diet siya. Kasi tayo. Naka 1 meal a day kasi siya actually. Ako hindi naman. Pero guys effective yung walang rice. In fairness talaga. Nakaka 1 week pa lang kami dito. Dumating kami dito ng Thursday night. Ngayon ay Saturday night na. Paggabi na eh. So Saturday night, umalis kami ng Philippines, 59 kilograms ako. Ngayon, kaninang umaga ay 57 ba? O 56 point ganun. Kasi 7, 8, 9. O 57 point something. Kasi sabi ko 2 kg yung nawala eh. Hindi lang kami nagra-rice. Ang sekreto lang guys, tinago na namin yung rice cooker namin. Kasi nga, nagpapapayat kami, lakas talagang makataba sa Pinas. Tsaka, mas healthy din ba? So, wag nang masyadong magpatamis, mga ma-sugar, pa-char lang, feeling lang, lang namin, tinatry namin. So, hindi naman kami talaga mga magaling sa mga ganyan-ganyan. Basta yun, soy sauce ay $4.49. So, sabihin mo ng 5 para mas madali. 5, 10, 20. Walang 200 pesos. Yung malaking gano'n, yung parang mga dato.
May binili rin actually akong dato na suka. Tapos bagoong, ano to? Barrio Fiesta na shrimp na paste. 949. So kulang-kulang 400 pesos yung ganong kalaki na Barrio Fiesta na bagoong. Vinegar 279. Walang 120 pesos yung malaking dato, yung puti. Meron silang Angel Evaporada 179. So walang 80 pesos. Ano to? Grahams kasi nagustuhan ni Vibe yung Grahams na flakes na flakes. So 229 siya. So mahigit 80 pesos. Cashew, talagang itong asawa ko medyo high maintenance. Pumili siya ng cashew sa 1698. So magkano 'yon? Nasa 800. Tapos Wahaha, yun naman yung sa akin, parang Yakult. Kung si Kiko meron siyang ako may Wahaha. Yung Wahaha, dalawa 396. Apatan yata yun o limahan. Kasi para siyang Yakult, pero ang tawag sa kanya Wahaha. So ang isa ay 80 isang sachet na apatan or limahan yata ay 80 pesos. Siyempre bumili din kami ng avocado, isang bag ay $6. So $6, $2.40. And then eggplant, ilang piraso yun? 3 piraso ay $2.69. So 4.8, $100. 3 pirasong eggplant na hindi naman malalaki yun. Nasa 100 pesos siya. Banana, bumili ako ng banana 160, $1.60. Green bean ay 126. Tapos onion spring ay 66 cents. Hindi ko na i-convert guys ha. Basta times 14 yun na lang. Tapos bok choy ay 460. Ginger, parang dalawang medyo malalaking piraso yung kinuha ko, 122. Kumuha ako ng mga siguro mga 6-7 pirasong okra, 82 cents. Mura lang naman siya. Pero ito, siya nakalagay pala 11 per kilogram. So 1 kilo ng okra ay 440 pesos. Tapos red pepper, kumuha rin ako ng squash acorn. Tapos ang sayote, ang tawag nila dito ay squash chayote. So kain pala ng squash ang sayote. At siya ay 258, 3 pirasong maliliit. So nasa 90, kulang-kulang 90 pesos. Nasa 100 pesos yung 3 pirasong sayote. Tapos kumuha ko ng salad ko, $7. May chicken nuggets, $10. Tapos ground beef, $6.50. Tulala si Vibe. Chicken thigh, $17. Ilang kilo na yata yun, hindi ko na nakita. Pork loin, $42. Pero ang dami na nun. Mura yun siya kasi parang per kilo niya 880 lang. Pero ang dami kasi ng isang pack. So yun yung kinuha namin. Chicken liver, ang mahal ng chicken liver, $7.39. Tilapia, $11, 3 piraso na medium size lang siya. 3 piraso, 2 medium at saka isang small size. $11 yun. Ito mura to, 440, 3. Tapos yung fishbowl, $7 kasi minsan nagkikrave ako sa gabi ng something na mapapapak. Gusto ko lang na may nakalagay sa ref, ganun ba. Tapos kumuha ako ng raisin cinnamon bread, ano yun, $2.99. So $3, 3, 6, 9, 12, 120 pesos isang ganon. Ano ba tawag doon? Isang loaf. At saka syempre Enfamil, $70 ang isa. Ang isang box na uubos ni Vibe ng isang linggo. So ang total na nabili natin ay $362.89. So yun lang guys, yun lang naman ang nangyari ngayong araw. Nothing eventful. Wala namang eventful na naganap. Naglaba na ako kahapon ng umaga. Kasi ang laba lang naman dito guys, salang lang sa washing. Meron kung may gusto kang i-hand wash, mag-hand wash ka ng konti. Pero most likely, mas marami talaga wina-washing lang. Tapos ida-dryer mo na rin yun at the same time. So kaya ko siyang gawin while I'm working. Mas nagiging productive din ako sa work kasi kailangan mo mag-pause pag dire-diretso ka naman sa ginagawa mo kasi ano din, hindi ka rin parang basta, mas komportable ako na okay, mga 30 minutes straight then pause
walk, ganon. Tingnan si Vibe or laruin si Vibe, ganyan. After 5 minutes, balik ulit. So yun, mas parang feeling ko mas ano yung isip ko din nun. Hindi ako masyadong stressed at saka mas mabilis, mas focus ako sa ginagawa ko. So yan, malapit na rin kami sa bahay. Maraming salamat pala guys at monetize na ang ating channel. Wala pa tayong 3 months, tayo ay monetize na. So maraming salamat po sa inyong pagsuporta, sa panonood, sa pagko-comment, sa pagla-like, sa pag-share. Maraming salamat po. At sa pambabash na rin. Pasensya na po kayo kung paminsan ay hindi nyo nagugustuhan yung title or feeling nyo ay yung may mga tao kasi na feeling nila pangit na pangit ako sa Pilipinas. May mga tao naman na feeling nila pangit na pangit ako sa Canada. Pag may pinost akong hindi maganda sa Pilipinas or may pinost akong hindi maganda sa Canada, parang sabi ng iba, huwag ka nang uuwi ng Pinas. Sabi naman ng iba, umuwi ka na ng Pinas kasi may sinabi akong hindi maganda sa Canada. Parang ganon. Ang akin lang naman po ay kung ano yung na-experience namin, sineshare ko. At lagi ko naman pong sinasabi na ang experience ay personal. Nasa iyo kung paano mo tatanggapin ang naging experience mo. Is it, iti-take mo ba siya in a good way? Iti-take mo siya ba in a negative way? At the end of the day, nasa sayo yung magiging pakiramdam mo sa experience mo. And lagi naman sa akin I always look at the brighter side. Pero kapag may mga information na worth sharing, kasi pwedeng matuto kayo dun sa naging experience namin or pwedeng iwas kayo sa danger dahil dun sa mga sinishare namin na mga negative na nangyari sa amin. At hindi naman puro negative lang yung sinishare namin, may mga positive din naman kami, may mga wins kami na sinishare sa inyo. Pag naman mga wins namin yung sinishare namin, sabi naman ang yabang naman, ay nako guys, kakaiba talaga ang mundo, ano, hindi mo masasabi ang mga tao, ganun talaga pag nag YouTube ka. You open your doors to all those negative feedbacks and good feedbacks naman din. So at the end of the day ay maraming salamat pa rin kasi yun ngang nanood kayo, sabi ko ay win na namin yun. Yung nag-comment kayo ay bonus na talaga yun for us. Ayan. Grabe yung road. Feeling namin ay ano sila, kababayan. Pero hindi, nahihiya kasi kaming mag-knock pa. Pagka sa summer na pagka nagkita tayo sa labas. Buti pa sila may number na yung bahay nila. Tayo hindi pa tayo nakabili. Ayan guys, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin today sa aming pamamalengke. Wala man pong kwenta ang aming video. Salamat sa panonood at magkita-kita po tayo muli sa aming susunod na vlog. Maraming salamat. Babush!